Naranasan ni Guthrie ang pagmamalupit sa kanya ng ama sa kabila ng pagiging Kristiyano ng kanilang pamilya. I think it was a very tragic time for our family. And I remember being hurt using a belt. Bukod dito, nasaksihan din niya ang pananakit ng ama sa kanyang nanay. I can even remember when I was young, it was very clear. I was so mad at my dad for hitting my mom. And then I was trying to comfort my mom. And I told her, "Mama, huwag ka mag-alala. Paglaki ko, papatayin ko si Papa." Sa kanyang kabataan, nahilig si Guthrie sa rock music na may temang papuri sa Panginoon. Ngunit hindi sang-ayon ang kanyang ama dito. He told me, don't play rock songs because they're satanic. He even told me, if you want to be in a band, you should quit school. Dahil dooy lumaki si Guthrie nang may poot sa puso. Hindi naglaon, nahilig na rin si Guthrie sa makamundong uri ng musika. I found myself in a band. But we were playing different music. We were playing hardcore and worldly music. And then from then on, what he feared actually came true. Bukod pa dito, nahumaling din siya sa iba't ibang uri ng biso na nag-umpisa lamang sa pag-inom-inom ng cough syrup. I got into cigarettes, but then after cigarettes, I tried marijuana by myself. No one influenced me again. And then my friends would do shabu. And then I got into them as well. No one pushed me. It was my decision. Everything was always my decision. Maging sa kanyang pakikipagrelasyon ay kaakibat pa rin ang adiksyon sa iba't ibang biso. With my first girlfriend, she was the first of everything. So, of course, we had a sexual relationship. We would sleep together. We would just meet and then we would smoke and do drugs together. Hindi nagtagal ang kanyang relasyon sa kasintahan, ngunit isang bagay pa rin ang malinaw kay Guthrie. Bouncing from that was not easy. I got into drugs even more. And then alcohol, almost like every couple of days. Pero one time, nadisgrasya ako dahil sa sobra kong high. Yung friend ko, nagmomotor kami, and we're so high on shabu and marijuana, and then we were drunk as well. Tinapon niya yung 500 peso worth ng shabu. Dahil lang sabi niya parang, ayoko na. Eh ako gusto ko. Bumaba ako ng motor, dahil sobrang slow-mo lahat ng bagay. Parang kala ko, primera lang ako. Parang bumaba lang talaga ako. And then yung mukha ko tumama sa highway. Sa kabila ng ganoong uri ng gawain, matyagang naghihintay ang ina sa kanyang pagbabago. Sa kabila ng pangyayaring iyon, tila wala nang balak magbago pa si Guthrie. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Guthrie. Magkagayunman, may mga oportunidad pa rin dumating sa kanya upang makapagtrabaho. Bago na rin ang kanyang pag-ibig, ngunit hindi pa rin siya malaya sa gapos ng droga at maling relasyon. Dahil isang adik, tutol ang pamilya ng kasintahan kay Guthrie. After ko mawala na lahat, nagstay ako sa bahay. So, on a daily basis, nakikita ko yung papa ko. Biniblame ko siya kung bakit ito nangyari sa akin. Hindi ako nakatapos, hindi ako nakagito. One night, umuwi ako, hindi naman ako drug. Tapos, nagkaroon kami ng maliit na misunderstanding na ate ko. Nag-intervene siya. Dahil sa galit niya, kung anong sinasabi sa akin. So parang tinanggap ko lang yung mga sasabi na, wala naman akong kwentang anak. Renep ko pa yung martilyo sa tabi ko. Tapos naisip ko, pag ito, isa pa magsasalta, tapasin ko to. At ginawa ko talaga yun. Inampas ko siya sa ulo. Pagbagsak niya, pinupok ko pa siya na ilang beses. Tinandun yung kapatid kong lalaki. Tinulak niya ako. Tapos sinapak niya ako. Sinuntok niya ako palabas ng bahay. Hanggang dapuan ng sakit si Guthrie. Nasobra kong depressed dahil may problema ako sa career, problema ako sa health, sa family. Sabi ko, ayoko na. Sa sunod-sunod na dagok na dumating, sinubukan niyang tumawag muli sa Panginoon. Umiyak ako na, Lord, pagalingin niyo ako, pagalingin niyo ako.
Pag galing ko, pag binalik niyo boses ko, bibigay ko sa inyo boses ko. Pag pinagaling niyo ako, bibigay ko buhay ko sa inyo. Sa tulong ng mga taong patuloy na nanalangin para kay Guthrie, unti-unting natalikuran ni Guthrie ang mga bisyo. If we would go into abstinence, my girlfriend and I, one of the fear was, baka mag-cheat na siya sa akin since I've been cheated on. Pero we grew more in love with each other and having the relationship with Christ in it. Gumaling si Guthrie mula sa karamdaman. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa sa ama. Napatawad na rin niya ang pagmamalupit ng ama sa kanya at nabuong muli ang kanilang pamilya. Isa na rin siyang worship leader sa kanilang simbahan. Sa lahat ng napagdaanan ni Guthrie, ito ang kanyang masasabi. One thing is sure and one thing is constant. One thing is unchangeable and that is God's love. When I was able to grasp the full glory of the grace of God and His love, everything started changing. And then I ended up falling in love with Him. Every day, it's a practice of God's love for me. And it's been an amazing journey. I've never been happier.